Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagpandisol. Kape Kagpandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagpandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning. Good morning. Good morning. Samtang nagapangapi kamo kag nakakaon sang pandesal sa sining kagahon, upod nyo naman liwat si Pastor Robel Marañon nga magpanga-faith kag magkaon pandesal. Kaya ini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo, ang aton nga buksan amugid ang Biblia kag buksan ta diri sa Salmo 54:2, Psalm 54 verse 2. Kaya nga aton nga topic is invocation prayer. Siling diri sa Psalm 54 verse 2 sa Ilonggo nga version, pamatii ang akon mga pangamuyo. Kung sa English, hear my prayer, O God. Listen to the words of my mouth. Amo ni mga utod, isa ka ihimplo sa ginatawag nga invocation prayer made by David. An invocation prayer is a request for the spiritual presence and blessing of God in a certain ceremony or a certain event. Magambal ka utod nga invoke, but singanon nagapanawag ka earnestly. To invoke is to call upon earnestly. So, an invocation sa konteksto sang pagpangamuyo, isa ka seryoso, intentional calling upon God. It is common for prayers of invocation to be offered publicly at the beginning of a church service or other Christian gathering. Amo na makita mo utod nga sa ginatawag nga panimbahon o kung ano man ang mga gathering sa mga sumulunod ni Kristo Jesus, dra nagastart na sa ginatawag nga invocation prayer. Kag gina-offer na sa publicly. Such prayers call upon God to grant His presence in the worship. Ang pinaka-objective gid nga nagahimo kita sang invocation prayer para i-grant ang presensya sang Ginoo sa panimbahon. Kay siya ang sentro sang panimbahon. So amo na nga kinanglan pangayoon tagid nga ara siya sa panimbahon. Kag i-bless ang service or activity. Without His presence, without God's presence
in the worship, it means there is no blessing in our service to Him. Then, ang invocation is to hear the prayers of petition offered to Him. Amo na nga si David nagambal gid sa nga pamatii ang iya pangamuyo. To hear the prayers of petition offered to God. The Psalms are full of prayers of invocation. Si David ya damo gini siya sang intentional calling sa Ginoo. Ang pangamuyo nga naga-invoke seriously. Many times David prayed for God to be present with him and to hear his prayers, particularly, specifically, in times of trouble and persecution. Kung nadumduman ninyo, sa gamay pa si David, nga siyang nakapatay kay Goliath, nagambal sa nga nagkarisya sa ngalan sang Ginoo. Ang tagipuso ni David, way siya gasalig sang iyang abilidad. Ang ginasaligan niya, nga kung upod niyang Ginoo, sigurado may victory nga matabo. Amo na nga ang attitude ni David very prayerful. Mga sheep, syado ka dako pagid sang risgo dira kay damo sang sapat nga gusto kaunon ang sheep. Bilang manugbantay, naintindihan gid ni David nga hindi niya kaya proteksyonan ang sheep. Pero tungod kay may Ginoo siya, kagdra sa nagasandig, amo na nga nagapangamuyo siya. Ang confidence niya ara sa Diyos. Amo na is always asking ang presence sang Ginoo, especially in times of trouble and persecution. When David was in danger of being betrayed to King Saul by his enemies, he invoked God's attention to his prayers. Amo tong ginbasa ta kagina. Botsing anon ang mga kontra ni David kaga naintindihan niya gid nga at stake ng iya kabuhi, amo ni ang ginpangamuyo niya. Amo tong ginbasa ta kagina sa Psalm 54 verse 2. Hear my prayer, O God. Listen to the words of my mouth. Also, in times of deep affliction, David invoked God's presence. Ginbutang gini sa Psalm 55 verse 1. Listen to my prayer, O God. Do not ignore my plea. Amo na nga kaseryoso sang pangamuyo ni David nga hindi pagbaliwalaon ang iya pangamuyo kay siya dugig kadelikado kung hindi magsabat ang Ginoo sa iya. Kag sa Psalm 61 verse 1, sila nga dira, hear my cry, O God. Listen to my prayer. Ang iya nga pangamuyo nga upod nga paghibi niya pamatii ako kay
gahibi na ako kag pamati nga akon nga pangamuyo. Amo ni siya ang ginatawag nga ina-pour out ni David ang iyan need gid sa presensya sang Ginoo. Kung wala presensya sang Ginoo, naintindihan gid ni David nga wala sa makaprotektar sa iya. David's prayers of invocation also begged God to help him in times of trouble. Ang pangamuyo ni David, naga-invoke isa nga nagapakitluoy siya. Kay sa mga sitwasyon nga matrap na siya, at stake naging kayong kabuhi niya, no way out, grabing pakitluoy na ni David. In a prayer that includes elements of imprecation, David invoked God's presence and help against his enemies. In Psalm 71, verse 12 to 13, silingdra ni David sa iya pangamuyo, "Do not be far from me, my God. Come quickly, God, to help me. May my accusers perish in shame. May those who want to harm me be covered with scorn and disgrace." Grabe gidya ang pangamuyo ni David. Nga kinanglan ang pagbulig sang Ginoo sa iya madasig. Kag ang mga kontra niya hindi mangin victorious sa pagpatay sa iya. Instead, mauyan ang iya kontra tungod kay ang iya upod ang Ginoo. Psalm 79 verse 9, invoke God's help for the glory of God's name. Amo pagid ni nga para ang iya pangamuyo sa Ginoo, para ang ngalan sa Ginoo matagaan glory. Deliver us and forgive our sins for your name's sake. David also offered an invocation for God's blessing in a song of praise in Psalm 67 verse 1. May God be gracious to us and bless us, and make His face shine on us. In what is known as the Lord's Prayer, pero ini siya model prayer ni sa Matthew 6 verse 9 to 15, Jesus begins with an invocation. Number 1, and then identifies God and our relationship to Him. Amo na nga pangamoy kita dra, our Father in heaven. Then ikadua, gina-ascribe ang glory and honor to God. We pray that hallowed be your name. Then ikatatlo, lines up the petitioner with God's will. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As Christians, tungod kay nagbaton ka na kay Kristo Jesus bilang Diyos kag manuluwas, wala ya limit ang pagpangamuyo ta, kay amay ta sa langit, ang amay man ni Kristo Jesus. The moment we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, nangin may right nga ginhatag sa aton to become the sons of God. Kag mismo si Jesus Christ ang nagtudlo sa aton when we pray, say this, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth
as it is in heaven. But singanon, ang access naton sa throne of God through faith in our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 3, verse 12. All our prayers of invocation should contain the elements of what? O to di pagkalipati, humility, praise, and reverence as we approach God the Father in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. That is the invocation prayer. Dire na lang ang ka-faith kag pandisol. May the Lord had blessing upon hearing the word of God. God bless.